tanong ko, bakit sinabi ni God, do not shout, do not make any noise, do not say a word until I tell you to do so. Kaya ayaw ni God na magsalita sila kahit isang salita. The moment nagsalita sila, maiisip nila kung ano yung mga evil reports na natanggap ng mga tatay nila. Matatakot sila ngayong pumasok. Walang magsasalita. Hanggat hindi ko sinasabing, shout, for the Lord has given us this city. Yan ang sinigaw ni Joshua sa mga tao. Nung sumigaw sila, anong nangyari? Bumagsak ang Jericho, natalo sila. Kita natin dito na hindi ito physical warfare. Ito ay spiritual warfare. Tinuruan niya kung paano mag-pull down ng strongholds. Paano mag-pull down? Ko-control nyo ang inyong bibig. Tapos, sasabihin kung ano ang salita ng Diyos. Gagayahin natin ngayon si Joshua. Ang kapangyarihan ay nasa puso na namin, nandito sa aming espiritu. Gusto namin itong makuha, makita in the physical, in Jesus' name. So Lord, gagayahin namin si Joshua. Isisigaw namin to the top of our voices. Ang shout, pagkatapos ng pangalan ni Jesus, dahil siyang nagbigay ng tagumpay sa atin, nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng inheritance. 1, 2, 3, shout! 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 Amen! Let's go, Lord. Talon, talon, talon. Woo! 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 Jesus! 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 Lord! Jesus! Jesus! Lord! Jesus! Nandito kami, Lord! Jesus! 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 Amen! Jesus! 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 Yes! We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. This is the confidence. Ibig sabihin na may tiwala ka talaga kay God. May tiwala ka na si Jesus namatay at nabuhay para mabigyan ka ng healing. Kung talagang naniniwala ka dyan. Ang sabi rito, that if we ask anything according to His will ba niya yung pagalingin ka? Will niya, di ba? He hears us. So kung ang hinihingi mo, according to His will, papakinggan ka niya. Yung bang financial prosperity, will niya? So will niya, pag iyan kinonfess mo, will niya. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that what we have the petitions that we have asked of Him. So hindi ka na magda-doubt. It doesn't matter kung ano pang mga nararanasan mong negative sa buhay mo. Kasi yan, matatapos. Tingnan niyo po, maraming beses nag-alala kayo sa buhay. Nag-alala kayo sa anak nyo, nag-alala kayo sa pambayad na renta. Lahat naman yan na-resolve, di po ba? Kung tutuusin, lahat yan naayos. Di ba? Nag-mourn tayo, namatay, okay, iiyak. Pero lahat yan lilipas. All of a sudden, after a few months, hindi ka naiyak. So, kung tayo magdedesisyon, we will make a choice na paniniwalaan natin ang salita ng Diyos. Hindi na kailangan mag-fear. Hindi kailangan matakot. Hindi kailangan magduda. Kasi ikaw may confidence ka sa Panginoon. Yun ang hinihintay niya, yung confidence mo sa Kanya. Kasi sa umpisa, seed lang yan. Tapos lalaki na lalaki. Tapos later, napakabilis ng manifestation kasi naniwala ka na. Kasi marami ng beses mo nakita. So naniniwala ka na. Kaya ako naniniwala. Sabi nga ni Robert kahapon, natawa nga ako. Yung kaibigan ko, di ba, 200,000 lang ang pera, 16.6 million ang halaga ng bahay. Sabi ko, bahay. Paano naman siyang bibili, di ba, kung wala siyang faith? Kaya 1.5 years ang nag-take place bago siya nag-decide to buy. Kasi yung faith, 4 hours kami every month nagkikita para matulungan ko siyang ma-build yung faith niya. So finally, bumili siya, nag-decision siya. Tingnan mo, nakabili. Wala siyang pera talaga. Okay. Yung susunod, destructive confession, I can't hear the voice of the Holy Spirit. Naku, ito po yung pinaka-mahirap. Pag hindi natin naririnig ang boses ng Holy Spirit, papaano tayong mabubuhay dito sa lupa? Ang kasama natin 24 hours a day. He is the one who teaches us, who directs us, who guides us, who leads us into all truth. So pag sinabi mong, I can't hear the voice of the Holy Spirit, that's it. He will continue to speak to you, but you will never hear. Kasi hindi kayo pantay. Hindi kayo pareho ng sinasabi ng salita ng Diyos.
So kailangan, ano dapat i-confess mo dito? So ang sasabihin nyo, I can hear the voice of the Holy Spirit. I can hear the voice of my shepherd. I can hear my master's voice. And I obey. I obey immediately. I obey with no hesitation. I obey with no procrastination. Kapag po ganyan ang sinasabi nyo, ang Satanas hindi maka-withstand. Aalis yan kasi ikaw ino-obey mo ang sinasabi ng Holy Spirit. Ang sabi po sa John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yan ang inyong ibigkasin. My sheep, kayo ang sheep. Kung talagang tupa kayo, maririnig nyo dapat ang voice ng Holy Spirit. Hindi kayo magsusurvive dito kung hindi kayo makakarinig. Meron pa nga po dyan, hindi sigurado kung voice ni Lord or voice ng Holy Spirit. Later on, masasanay kayo kung alin ang voice ang nag-speak sa inyo. Kasi as you go through this process, mapafamiliarize kayo sa voices ng Holy Spirit. Marami pong ibibigay na manifestations ng Holy Spirit sa inyo. Okay. Another example ng destructive confession is, I've been praying to God for financial breakthrough. Maraming nagsasabi ng ganito. But I'm not getting it. I'm still broke. I don't have money to pay my bills. I am so scared. Ito mga words na to, paano magmamanifest ang power ng Holy Spirit kung sinasabi mo, I am broke. Wala akong pera, wala akong pambayad ng bills. Naku, panahon na naman ng renta. Wala akong pambayad ng renta. Kaya hirap na hirap ka sa pagbayad ng renta. Dahil lagi mo sinasabi. Isipin nyo na lang. Actually, isipin nyo, kesa sabihin, kasi pag sinabi nyo that's it, you create na the atmosphere for that. Makikita nyo, lalo kayong mababaon sa paghihirap at sa utang. Magkakautang-utang kayo. Ayaw nyo ng ganyan. Gusto nyo mag-prosper. So ano sasabihin? I am rich. I am prosperous. My God shall supply all my needs. Kung ano yung mga, ipunin nyo yung mga prosperity na promises of prosperity sa Bible, napakarami niyan. Meron akong ano ba dyan? Deuteronomy 28:8, Malachi 3:10 and 11. Ito yung ating tithing. Philippians 4:19. Sobrang dami. Hanapin nyo po yan. At yan ang bukang bibig nyo. Bago kayo matutulog para habang nananaginip kayo, yun ang inyong napapanaginipan para mapadali po yung proseso. More than 100 times po ako nagko-confess a day. Hindi pwedeng hindi. Kung hindi, masasapawan ng mga negative na influences dito sa mundo ang aking utak. Hindi pwede. So hindi ako, halimbawa po, yung time ko with the Lord sa umaga, kasi sa umaga dapat tayo nag-spend ng time sa Kanya kasi umpisa pa lang ng araw, hindi tayo naantok, energetic tayo. Ako po, hindi na ako humihingi dyan sa umaga. Actually, hindi na humihingi ang Christian kasi binigay na sa'yo. Ang gagawin mo as a Christian is appropriate yung blessings na binigay niya. Sa umaga, praise na lang, worship na lang. Kailangan maamoy ni Lord. Ikaw napakabango mo. Kasi nasa heaven siya, tapos nag-praise and worship si pastor. Tapos, mapapatingin sa'yo si Jesus, ang God the Father. Naku, itong anak ko, mag-i-stay sa magdudwell sa Kanya. Tuwang-tuwa sa Kanya. Mabangong-mabang kasi naamoy niya yan. Aroma to His nostrils, nakalagay sa Bible. So, spend natin, ito yung sinasabi natin, quiet time, worshiping God, praising God, praying in tongues. Napaka-importante po yung power ng gagaling dito talaga. Kasi, yan ang power ng Holy Spirit. It is a language of the Holy Spirit. Kapag tayo nagpe-pray in tongues, it's literally the Holy Spirit praying on our behalf. And it is a perfect prayer. So kahit nasaan kayo, nasa bus, imbes na makipag-chismisan kayo dito sa katabi nyo, pray in tongues na lang kasi ito mas malaking investment ang kailangan nyo. Napakalaki ng balik. Laway lang po yan. Kung bakit maraming Christians ang tinatamad gawin. Napaka-importante po. Okay. Pag-uusapan po natin ang dila. The tongue is the strongest muscle in the entire human body. Its real force lies in its ability to produce words. Yan ang function ng tongue para magsalita. And there is no writer in the Bible who talks about the tongue or the disproportionate power of the tongue more forcefully than James. Ngayon, question. Sino si James? Bakit napaka-bold niya na magsulat tungkol sa tongue? The brother of Jesus. Ay, kagaling talaga.
Actually, marami ko na pong tinanong ito, ngayon lang naisagot. James was the brother of Jesus. So being the brother of Jesus, si James had the opportunity to witness Jesus lived and implemented this very principle of controlling the tongue. Nakita niya ito, na-witness niya that it worked. Nakita niya sa buhay ni Jesus, sa life and ministry, that through Jesus, yung kanyang life and ministry, itong mga words pa lang na to, na nanggagaling sa aking bibig, are very powerful. So, kaya po sinulat ni James sa James 3, ayan, verses 2 to 5. Ang sabi sa verse 2, "For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body." Anong ibig sabihin nito? Meron bang gustong magpaliwanag dito? Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, "For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man." Sabi po dito, marami sa atin nagkakamali sa ating pananalita. Nakakapagsalita tayo mga negative words. Ang sabi niya rito, tingnan nyo, if anyone does not stumble in word, yung taong hindi magkakamali, hindi magbibigkas ng maling salita, o yung words of life, he is a perfect man. Pag ikaw perfecto, nasa iyo na lahat. Di po ba? Yung sinasabi ng asawa ko, kami walang problema. Bakit? Mamaya po, pag-aaralan natin yan. Perfecto, hindi ko po sinasabing hindi ka magkaka-trials and tribulations. Lahat tayo, hindi immune dyan. Tayo'y magkakaroon ng mga problema, tayo magkakasakit because we live in a fallen world. Pero paano kung i-appropriate yung pangako ni Jesus? Nasa kamay ko yan. Nasa kamay natin. Wala sa kamay ni Jesus at binigay na po yan. Namatay na siya at nabuhay muli para ibigay sa atin ito. Okay. Sabi niya, able also to bridle the whole body. Bridle, ibig sabihin, kontrolin. So, dahil ang bibig mo, kayang kontrolin ang iyong katawan. Okay. Ang sa verse 3 muna po, "Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body." Verse 4, "Look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires." And verse 5, "Even so the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest the little fire kindles." Ano pong ibig sabihin ito? Si James nagbigay sa atin ng 3 analogies. Kino-compare niya yung disproportionate power of the tongue. Ibig sabihin, disproportionate, napakaliit ng dila, ngunit sobrang powerful. At kino-compare niya ito sa 3 analogies nito. Ang sabi niya, the tongue is like a bit or a bridle that controls a horse. The tongue is like a rudder that steers a ship. The tongue is like a spark that has the power to burst into flame and consume an entire forest. Pag-aralan po natin isa-isa yan kasi napaka-importante po. So the tongue is like a bridle that controls a horse. Ang sabi po ni James dito, kino-compare niya yung dila natin dito sa isang metal na linalagay sa bibig ng kabayo. With just this little piece of metal inside the horse's mouth, sabi ni James, you will be able to control the strength, the superior strength of the horse, and control the destination where this horse or where you want it to go. Imagine nyo, dalawa yan. Itong metal na sinasabi yung dila natin, kayang-kaya palang kontrolin ang lakas ng kabayo. Di po ba napakalakas ng kabayo? Dahil lang doon sa metal na nakalagay, makokontrol mo yung kabayo. At makokontrol mo kung saan, pwede mong i-direct kung saan mo gustong pumunta yung kabayo. In essence, sinasabi dito ni James, kailangan po makuha itong mga revelations na to. Sinasabi dito ni James na kung ikaw, ang sitwasyon mo ngayon, ay taghirap, ikaw ay walang pera, ikaw ay may sakit, ikaw ay hiwalay sa asawa, ikaw may problema sa anak mo dahil ito'y nalulong sa masamang bisyo. Sabi ni James very clearly, hindi po ako nagsabi niyan, it is because your tongue has brought you there. Ang nadala ka doon, hindi mo napapansin yan because Satan is so scheming. Hindi natin pero yung mga salita na, wala na naman akong pera. Lumaki, tumubo na naman yung binhi. Tuwing sasabihin nyo, naku, saan kaya ako kukuha ng pera? Lumaki na naman yung binhi. Kaya, very, very careful po tayo kasi spirit beings tayo. In the spirit realm, nag-take place yan.
kung hindi tayo aware what is going on in the spirit realm, kakainin tayong buhay na buhay ni Satan. Habang panahon na lang kayo maghihirap at magkakasakit. Ngunit yung mga taong financially prosperous, walang sakit, nagkasakit pero gumaling. Walang problema sa mga anak, nagka-problema pero naayos ang mga problema. O naayos ang problema sa asawa. It is because their tongues have brought them there. Nakalagay, maliwanag po yan. So, susunod na analogy ni James is that the tongue is like a rudder that steers a ship. Sabi sa James 3:4, look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Example ko po dyan is the Titanic. Alam po natin yung Titanic? It was the largest cruise ship ever built during its time. Ang laki po niyan kasing laki ng football field. Ang laki-laki, di ba? Tapos ang taas niya, 11 stories. So kung ito, yan, 11 times na kasing taas niyan, o siguro mga 10 times o 8 times kasing taas niyan. Ganyan kalaki yung Titanic. It is so enormous. So napakahirap nating i-wrap around yung mind natin kung gaano kalaki ang Titanic, but it is even harder for us to reconcile kung gaano kaliit ang nagpapaandar nito o ang nag-i-steer nito, yung dadalhin sa kaliwa o sa kanan yung barko. It is called a rudder. And this is just 78 feet long. Tingnan nyo. At kino-compare ang dila natin dito sa rudder. Kung ikaw kapitan ng barko, ang sabi po ng mga kapitan, kapag ang barko ay pumunta sa laot at dumating ang bagyo, sabi ng mga kapitan, kailangan itong barko, harapin mismo yung winds and the waves of the sea. Harapin niya, ganyan. So, sugurin niya yon. Kung hindi, magka-capsize yung barko at magsisink. In essence, sabi ni James, kamukha ng dila natin yung rudder. Anong gagawin mo kapag dumating ang mga bagyo? Harapin. Yeah, harapin. Pero paano haharapin? Haharapin ko na ganyan. Ha? Tumawag sa pangalan ni Jesus. I-rebuke. Salunghatin. Speak the word of God. Naku. Sasabihin mo yung salita. Harapin mo siya, pero pag hinarap mo siya ngayon, kakainin ka lang ni Satanas na buhay, harapin. Pero it is written. Sabi ni Jesus, may bagyo ka, wala kang pera, my God shall supply all my needs. Diba? Ganon. Harapin. Hindi, my God shall supply. Naku, kakainin ka lang kasi hindi naniniwala yung soul. Pagkikita mo kay Satan, ay Satan, wag mo akong lokohin kasi nungalingan yan, mayaman ako. At sinoply na ni Lord dito sa akin. Tapos pag naniwala yung soul, kakasabi mong ganyan, nandiyan ang funds. So, for example, ang isang barko, nasa laot. Tapos nabali yung rudder. Anong mangyayari sa rudder? Makakarating ba ito sa kanyang destinasyon? Hindi. Ganyan din ang tongue. Kapag ang tongue ay hindi magsasalita, makakarating ba kayo? Mafulfill nyo ba yung calling nyo? Hindi. Yayaman ba kayo? Hindi. Naku, gagaling ba kayo? Siguro yung mga sakit ng ulo, pwede yan. Pero kung halimbawang may cancer o mga ganyang mga grabing sakit, mahirap yan, di ba? Sa tingin ng tao, mahirap yan. Kasi you perceive through the senses, narinig mo, mahirap yan. So, parang hindi ka gagaling. Pero actually, ang headache, ang cold, ang cancer, pareho lang kay God. Sakit lang yan, napakadali. Kinuha na niya yan. Amen? Amen. Okay. So, kailangan po nating mag-confess ng word. Kaya sinasabi sa Mark 11:23, ayan, ito yung may rebuking. Ayan. Hindi tayo basta-basta nagre-rebuke kung walang katapat na salita ng Diyos, kakainin ka ni Satanas. Mark 11:23, sabi niya, assuredly I say unto you, whoever says to this mountain, bundok na dumating, may problema kang napakalaki, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things that he says will be done, he will have whatever he says. Anong sabi dito? I-rebuke mo, tama, pero may salita. Be removed and be cast into the sea. So sabihin mo, according to Mark 11:23, di ba? Sasabihin mo,
Kung ikaw hindi nagda-doubt, you will have whatever you say. Tingnan niyo po kung ilang beses sinabi, isang verse lang kung gaano ka-importante ang salita natin. Tingnan niyo, 1, 2, 3, 4. 4 na beses sinabi yung say. Ibig sabihin, mag-speak ka. Diba? May natututunan po ba kayo? Amen, amen. Okay. Yung susunod po ay, even so, sabi niya, the tongue is a little member and boasts great things. See how a forest, a little fire kindles. Kino-compare po dito ni James ang ating dila dito sa spark na nag-cause ng forest fire. Kung pag-aaralan niyo po ang mga forest fire, sabi ng research na ginawa ko, ang pinaka-popular na cause ay ang cigarette butt, yung lit cigarette butt, yung pinagsigarilyo, na tinapon daw, it was flicked out of the window of a moving vehicle. So tinapon ng naninigarilyo, tinapon niya ganyan, tapos linipad ng hangin yan, napunta sa dried leaves, lalo na kung dry ang panahon, o napunta sa may papel, o napunta kasi minsan may mga nagbabarbecue sa park, mga ganyan. So ngayon magkukos yan ng fire. Tapos hindi po, nakikita natin sa dyaryo o sa TV, napakahirap nilang puksain yan. Lumalagabgab yan, di ba? So sinasabi ni James, ang dila natin ay pareho. Kailangan ko kontrolin natin. For example, may best friend ka. Pinagkakatiwalaan ka ng best friend mo. Tapos nag-share siya ng sekreto sa'yo. Tapos sinabi mo dito sa isang kaibigan mo, kumalat ngayon dito, nasira yung inyong friendship. Ayaw nang magtiwala sa'yo. Forever and ever siguro, hindi na gustong sumama ito kasi hindi kanya mapagkatiwalaan. So importante, yung mga sinishare ng mga tao sa atin, ay tinatago natin. Kung mga ministers tayo, mga pastors tayo, hindi natin pinagkakakalat ang sekreto ng ating mga flock. Tama po? Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan ni Lord with other people's secrets, hindi niya iaangat ang ministry mo. At dahil dito, hindi pwedeng umangat ang buhay mo. Nanakawin lahat ni Satanas yan. Hindi dahil hindi binless ka ni God, kung hindi nanakawin ni Satanas. So, kailangan alamin nating kontrolin ang ating bibig. So, humingi po ako ng example kay God para maintindihan natin mabuti ito at binigyan ako ng napakagandang example. This is the story of the Israelites. Our story begins when God spoke to Moses. Sabi niya kay Moses, deliver my people out of bondage from Egypt. Sabi niya, dalhin mo sila sa promised land. Di ba? A land flowing with milk and honey. So ngayon, it could have taken them 11 days, di ba? To reach the promised land. Ang lapit-lapit lang. Anong nangyari? Nagpaikot-ikot sila, round and round and round the wilderness until they all died, except for 2 people. Alam nyo lahat yan, kaya hindi ko natatanungin. Alam nyo na lahat yan. Okay, walang magtataas ng kamay. Titingnan ko kung alam lahat talaga. Joshua and Caleb. Ay, galing talaga. Sabi ko na nga, dapat hindi na lang ako nagbigay ng prize. Okay, si Caleb and Joshua. Yan lang ang 2 tao. At saka yung mga 19-year-old kids and below. So dito sa story ito, makikita natin kung paanong naapektuhan ang buhay ng mga Israelites at hindi nila na-fulfill ang kanilang God-given destiny. Ngunit, yung kanilang mga anak ay na-fulfill nila dahil sa kanilang pagkontrol sa kanilang dila. Bago ko po ito, bibigyan ko muna ng konting history. Si God, sabi niya kay Moses, pumili ka ng 12 leaders from the 12 tribes of Israel at padala mo yan sa promised land, sa land of Canaan, para mag-spy out. After 40 days, bumalik at magbigay ng report sa congregation. Okay, ngayon, magbibigay ngayon ng report sa mga espiya. Di ba? Sabi niya, then Caleb quieted the people before Moses and said, ano sabi niya? Let us go up at once and possess the land, for we are well able to do so. Ngayon, sinong gusto ko may mag-volunteer na pastor dito na bigyan ng arte ang ginawa ni Caleb? Sino? Sinong gustong mag-volunteer? Yung banda dito sa likod. Kasi sabi ng kapatid ko, hindi ko daw inaano yung mga banda sa likod eh. O sinong gusto mag-volunteer? Wala. Ay, lalaki sana eh, Caleb. Okay, pastor. Okay. O dito kayo tumingin, dito na lang Pastor, kailangan maganda yan kasi pag hindi, wala kang premyo, ha?
Papaanong nag-react si Caleb nung sinabi niya yan na let us go up at once and possess the land for we are well able to do so. Pakita mo, Pastor, with all feelings and emotions, kung papaano ginawa ni Caleb yan. Kasi sabi ni Pastor Jane, hindi na daw kayo natulog. 4 na araw na daw kayo hindi natutulog. So kailangan gumagawa tayo ng ganito para gising na gising ang buti. Pastor, dito ka. Ayan. Pasubo ako dito ah. Pipili pa tayo kung hindi masyadong magaling si Pastor, kukuha pa tayo. Kaya kumuha na tayo, tingnan natin kung sinong pinakamagaling, ha? Okay, dito yung isa. Ayan. Yung isa. Dito, yan. Dalawa o 3? Ay, okay, Pastor. Sige, yan. Hindi. Ibibigay ni Yahweh sa atin ang lupang pangako dahil sinabi niya, ibibigay niya sa atin ang lupang pangako dahil ulit. Kayang-kaya natin napasukin ang lupang pangako dahil ibinigay na ni Yahweh sa atin yan. Palakpakan natin si Pastor, palakpakan. Yan, amen. O yung pangalawa, asa na yung kanina, yung may Bible? Okay. Ganito po yung ginawa ni Caleb. Moses, kaya nating pasukin yung lupang pangako dahil ibinigay na ito ng Diyos sa atin. Palakpakan natin si Pastor. Amen. Okay. Pastor. Let's go up at once, possess the land. Palakpakan natin. Meron pa? Ay. Let us go up at once and possess the land. Naku, ang gagaling palang umarte talaga ng mga pastors dito sa LOTN. Pero, lahat sila, merong nakalimutan. Sabi niya, then Caleb quieted the people. Ano sinabi? Ano sinabi niya? Ano kasi nag-iingay dahil dumating? Nakalimutan. Ay, babae daw ang mag-act? So, paano? O sige, Pastora, sabihin mo, pakita mo nga kung paano mo. Mag-ingay nga kayo at si Pastora ay papatahimikin kayo? Okay, ganito. Mga kababayan, huwag kayong magreklamo, huwag kayong matakot. Ibibigay ng Diyos sa atin ang Kanaan. Kaya ating lulusubin, papasukin ito sa pangalan ni Yahweh. Napakagaling pala ni Pastora. Ay nako, kagaling talaga ng LOTN. Pero yung papatahimikin nyo talaga, ganyan din ang kung paano pinatahimik ni Caleb yung mga tao, ganyan patahimikin si Satanas. Tumigil ka! Ganyan. O kaya, kung ano sasabihin, makinig kayo! Ganyan. Di ba? Quieted the people eh. Tapos sasabihin, let us go up at once and possess the land, for we are well able to do so. Ganyan. Ganyan tayo lalaban. Okay, palakpakan po natin yung mga pastors natin. Ayan. Okay. Saan na tayo? Sa susunod na verse, 31. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Sabi niya, susunod. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is the land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. Susunod, please. There we saw the giants. The descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Question. Ano yung sinabi, ano yung nakalaman dito sa bad report? Ano sinabi ng mga 10 spies na bad reports? Matataas yung pader, hindi natin kaya sila, at lalamunin tayo ng buhay ng mga higanti o mga nakatira dyan,
at hindi natin kaya, lalamunin tayo ng buhay at Okay, nakakalimutan po ni Pastor yung iba. Okay, sino pa? Last ha? Kasi wala na tayong oras, baka hindi ko matapos. Pastor, kayo po? Okay. Yung una po doon yung mga higante kami, tapos yung mataas ang pader, tapos yung para kaming, tingin namin sa amin, parang tipaklong, grasshopper. Kulang. Ang una po is mataas ang pader, ikalawa malalakas sila, tapos mga higante na nandun. Okay, balik natin, Pastora po. Balik natin nga yung una. Ayan ha. Nasaan ang sinasabing matataas ang pader? Tingnan nga natin. But the men who had gone up with him, we are not able to go up against the people for they are stronger than we. Nasaan yung pader? Susunod. Sabi niya, nasaan yung pader? Bakit may pader na sinasabi? Number 3, wala. So, walang nakasagot. Walang nakasagot. Walang pader. Ang sabi po, nung una, sabi niya, yung mga, ito gusto ko sanang pagawa ito sa mga lalaki. Sabi niya, whom we saw in it are men of great stature. Ano ibig sabihin ng great stature? Machong-macho, matipuno. Gusto kong mag-demonstrate ang isang pastor dito kung gaano kamacho siya. Yan, tama ba? Okay. Wala na tayong oras na kay pastor. Gusto ko yung yung parang bodybuilding, ha? Okay. Sige, pakita mo lang. Dito ka. Wala kang sasabihin, pastor, pakita mo lang yung mga muscle. Okay. Napakagaling talaga ng mga LOT. Palakpakan po natin si Pastor mamaya. Ganyan po. Napakagaling. Nasaan na ba ako? Okay. So, pag-aralan po natin, ano yung mga words na nabigay ng mga espiya nito? Yun po eksakto, ha? Sabi niyang ganun, hindi tayo pwedeng pumasok kasi yung lupa dyan, kumakain ng tao. Number 2, yung mga tao, ang mamacho, ang lalaki ng mga katawan. Hindi tayo talaga pwedeng pumasok dyan. Number 3, may mga higante. Higante sila, mga descendants ni Anak. Tapos, ang sabi niya, itong nakakatawa dito dahil ang tingin nila sa sarili ay tipaklong. Sabi niya dito, there we saw the giants. The descendants of Anak came from the giants and we were like grasshoppers in our own sight. Sabi niya, ang tingin nila sa sarili nila, para daw silang tipaklong. Tapos ang sabi pa dito, and so we were in their sight. Dinesisyon na nila na ang tingin ng mga tao sa Canaanites sa kanila ay para ring tipaklong. Bakit sila nagsalita ng ganyan? Dahil giant sila? Samantalang, kung titingnan po natin itong Joshua 2:8, verses 1 to 2, nakalagay dito, in verse 8, so before they lay down, si Rahab po to, came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Anong sabi ni Rahab? Nagkaroon ng terror, takot na takot ang mga Canaanites. Tapos sabi niya, faint-hearted, wala na silang lakas, takot na takot sila. Tapos, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Kasi di ba pinart ni Lord ang Red Sea? Sabi niya, when you came out of Egypt and what you did to the 2 kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our hearts melted, neither did there remain any more courage in anyone because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. So dito pala, hindi alam ng mga Israelita na takot ang mga kalaban. Hindi nila alam. Sipin nyo, si Rahab darating yan 40 years later, pag namatay na lahat ng Israelites. Pero sinasabi ni Rahab dito, history, na takot ang Canaanites nung nalaman nilang susugod
ang mga Israelita dito sa land flowing with milk and honey. So mali yung iniisip nitong mga Israelites. So tingnan po natin ang susunod, anong nangyari. Sa Numbers 14 verses 1 to 3. Then ito yung reaction ng mga Israelites. Then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. So ano nangyari? Anong ginawa? Nag-iyakan sila. Sabi niya, umiyak, tinaas ang mga boses, tapos walang tigil ang iyak nila sa buong gabi. And all the children of Israel murmured against Moses and Aaron. Ano yung murmur? Hindi ko na, ano yun, Pastor? Oh, okay. Reklamo. Yan, daldal sila ng daldal. Ayaw nilang pumasok, okay? And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Naintindihan niyo po ano sinabi ng mga Israelites? If only, sana namatay na lang kami sa Egypt, o sana namatay na lang kami sa wilderness. Nag-declare sila ng mga words of death. Di po ba? So titingnan natin ngayon ano nangyari. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Nag-declare sila na magiging biktima ang kanilang mga anak at mga asawa. Tingnan niyo po, nag-declare sila, ha? Would it not be better for us to return to Egypt? So gusto nilang bumalik sa Egypt. Ito po yung mga confessions nila. Ngayon, tingnan natin anong sinagot ni na Moses and Aaron. Numbers 14, verses 5 to 9. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Yung mga mukha nila, nagpunta sa lupa, linagay nila dahil alam nila kawawa na sila. Hindi na biro kay God itong nangyayari sa kanila, itong mga pinagsasabi nila. So, and Joshua, sabi niya, the son of Nun and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. Pinagpupunit nila yung kanilang mga damit. Di ba? Ganyan sila kapag nagkakasala, mga Israelita, mga expressive yan, mga madrama yan. Kahit dapat gagayahin natin, mga madrama yan. So, dahil dito sa narinig nilang hindi naniniwala, walang pananampalataya ang mga Israelita, pinagpupunit nila yung mga damit nila. Okay, pakinggan po natin yung verse 7. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. So nagsasabi, ang ganda-ganda ng lupa nito, sobrang abundant. Sabi niya, kasi kung makikita nyo, yung grapes, isang bunbun na grapes, hindi kayang buhatin ng isang tao. Kailangan 2 tao magbuhat at may pot pa silang ilalagay kung babasahin nyo yan. Sobrang fertile ang land. And verse 8, if the Lord delights in us, sabi ni Caleb, tsaka sila, Joshua, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. Huwag kayong magre-rebel. Ibig sabihin, huwag kayong hindi susunod. Tapos sabi niya, nor fear the people of the land. Dahil higante nga sila, for they are our bread. Their protection has departed from them. Sabi kasi, itong sina Caleb, dahil yan ang mga, alam niyo si Joshua, tinuturuan niya ni Lord, di ba? So hindi sila naniniwalang pababayaan sila ni Lord. Grabe ang pananampalataya nila, kaya sinasabi nila ito. And all the congregation said, to stone them with stones. Nakita nyo? Anong gagawin nila? Babatuhin nila. Itong mga apat na ito, sina Moses, babatuhin nila ngayon. Papatayin nila dahil pinipilit ng mga tao itong pumunta sila sa promised land. Ayaw naman ng congregation. Gaano karami yung congregation na to? Marami? Gaano karami? May idea ba kayo? Ha? More than 2 million pa nga. More than 2 million, okay? So, tingnan po natin. Let's see what the reaction of God was. Ha? Tingnan natin sa Numbers 14, verse 11. And the Lord said to Moses, how long will this people reject me? Anong ibig sabihin na reject? Magdi-disobey sa akin. Hanggang kailan magdi-disobey sa akin itong mga taong ito? And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? Ano yung mga signs and wonders? Ito sabi ni Lord,
Pinakita ko lang sa inyo yung mga signs and wonders and miracles sa Egypt. Halimbawa, pinart yung Red Sea. Di ba? Dumating ang locusts, dumating ang frogs, pinatay yung mga firstborn. Di ba? Nung hinawi ang Red Sea, namatay lahat. Si Pharaoh at yung mga tauhan niya. So ano pa daw ang pagdududa nila? Marami pong mga Christians nagsasabi sa akin, naku, kung ako sila, hindi ako magdududa. Ay, naku. Napakaraming nagbibigay ng testimonies na naririnig nyo. Pero pagdating sa inyo, pag meron kayong sakit na dumating, nakalimutan nyo na yung pangako ni Lord. Marami pong Christians na ganyan. Kunwari, pag nandun tayo sa pwesto ni Caleb, tayo ay pwesto ng mga miyembro ng congregation, kunwari, kung ako sila, imposibleng hindi ako maniniwala. Kasi ang dami-daming signs and wonders na pinakita si Lord. Really? Sa inyo din po, dami-daming signs and wonders na pinakita. And yet, tuwing dadaan tayo sa suffering, tuwing dadaan tayo sa trouble, nakakalimutan natin yan. Alam niyo bakit? Yung problema is the mind. Okay? So sabi ni God sa galit niya, I will strike them with a pestilence and disinherit them. Ibig sabihin, magdadala daw siya ng sakit. Tapos, i-disinherit niya itong mga ito. Ibig sabihin, hindi na silang chosen people. And I will make of you a nation greater and mightier than they. Tapos, Numbers 14, verses 26 to 35. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation? Nakita nyo? Pag kayo nagrereklamo, yan ang tawag ni Lord. Actually, hindi na po ngayon dahil si Jesus nga ay sinagot na yan. Pero nung panahon na yon, ang tawag niya sa mga taong nagrereklamo is evil generation. Evil. Kasi hindi siya makapaniwalang hindi kayo maniniwala sa Kanya. So sabi niya, How long shall I bear with this evil congregation who murmur against me? Kung ngayong panahon na to, meron tayong new covenant, at gagawin natin itong mag-murmur tayo, magrereklamo tayo, magagalit tayo, babatuhin natin yung mga leaders natin, magagalit ba si God sa atin? Yes? Sino nagsasabing, yes, magtaas ng kamay? Konti lang? Konti lang? Hindi lahat? Very good yung hindi nagtaas. Hindi magagalit si Lord. Hindi na kasi pag ikaw nagko-communicate ka with God, di ba? Pag nagko-communicate ka with God, hindi na ikaw ang nakikita niya. Kung born again ka, ang nakikita niya si Jesus. Hindi na siya pwedeng magalit sa atin. Mahal na mahal na mahal ka ni God. Yung covenant na binigay niya sa atin dito sa New Testament, ibang klase yan. Nagko-command ka na lang. Yung binigay niya sa'yo na yan. Walang ibang makakakuha niyan sa'yo. Hindi magagalit si God. Kaya lang, nandyan si Satanas na nanakawin yan. Kasi binibigyan mo siya ng pintong bukas para kunin niya sa'yo yan. Ha? Pero si God hindi na magagalit. Pero still, itong ating example dito ay Old Testament ito. Okay? Sabi ni Lord, Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Ayan. Alam niyo po, nangyayari pa rin ito. Ngayon. Pero hindi si God ang gumagawa. Si Satan. Kung anong sinabi mo na negative, gagawin yan ni Satan. Tototohanan niya yan sa'yo. So, anong ginawa ni God? Yung susunod. The carcasses of you who have murmured against me shall fall in this wilderness. Sabi niya, yung mga bangkay nyo mahuhulog dito sa wilderness na ito. Mamamatay lahat sila. All of you who were numbered according to your entire number from 20 years old and above, those who spoke words of death. Yun. Sino man ang nagsalita, lahat sila nagsalita. Diba? Lahat sila. All the congregation, sabi niya. 4 lang yung hindi nagsalita dyan. Okay, susunod. Except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. Dalawa lang sila ang nakapasa. Si Moses hindi nakapasa. Alam po natin kung bakit nag-disobey yan dun sa pagpalo niya dun sa tubig. Okay. Susunod. But your little ones whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised. Itong mga batang ito ang magiging new generation of Israel. Ito yung papasok na ngayon sa promised land. Yung susunod. But as for you, your carcasses shall fall in this wilderness. Yan din pong nangyayari dito sa New Testament.
Marami sa atin, hindi natin nakukuha yung mga pangako ni Lord kasi nagsasalita tayo negative. So si Satan, ginagawa niyang totoo yung mga sinasabi niyo. So you also fall on the wilderness. Actually, ayaw ni God kasi binigay na sa inyo lahat. Next, and verse 3, and your sons shall be shepherds in the wilderness 40 years, and bear the brunt of your infidelity until your carcasses are consumed in the wilderness. 40 days sila nagspiya. So sabi dito, 40 years silang magpapaikot-ikot sa wilderness. Okay. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days for each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. 40 years, tapos sila lahat ay mamamatay. Okay. I, the Lord, have spoken this. I will surely do so to all this evil congregation who are gathered together against me. In this wilderness, they shall be consumed, and there they shall die. Dahil si Lord ba ang may kagagawa niyan? Hindi. Sila, kasi nagsalita sila. Okay, yung susunod. Those very men who brought the evil report about the land died by the plague before the Lord. Yung mga 10 spies, namatay sila sa plague. Nagkasakit sila. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, remained alive of the men who went to spy out the land. Susunod. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people who were men of war who came out of Egypt were consumed because they did not obey the voice of the Lord, to whom the Lord swore that he would not show them the land which the Lord had sworn to their fathers, that he would give us a land flowing with milk and honey. So ngayon, mamamatay lahat sila. Na-fulfill ba ng Israel ang kanilang calling to enter the promised land? Isipin nyo, pagpasok nila sa promised land, ito yung ginagawa natin, taking dominion. Pagpasok nila sa promised land, nandyan na yung mga bahay, hindi na nila gagawin yan. Nandyan na yung mga vineyards, hindi na nila tatamnan. Nandyan na yung mga flocks, yung mga animals, yung mga hayop. Nandyan na lang, wala na silang gagawin. Nakatubo na lahat sila. Ngunit sila ay takot na takot, ayaw nilang pasukan. To this day, napakaraming Christians ayaw pumasok sa ganyan. Bakit konti lamang, ilang 1% daw ang mga mayayaman dito sa mundo? Kasi sila lang ang hindi pipigil. Dapat ang Kristiyano ganyan. Kasi ang Holy Spirit nililid tayo. Nagsasalita sa atin, kung tayo susunod, napakadali po, hindi kayo mahihirapan. Kaya kayo nahihirapan dahil hindi nyo na nga naririnig, hindi nyo pa sinusunod. So ngayon, nag-open ang heavens sa LOTN. At nag-expect ang Lord, kayo ang maglilid dito sa LOTN, Lord of the Nations. Aangat kayo, hindi lamang sa Pilipinas, buong mundo yan. Aangat kayo, sisibol kayong parang mushrooms. At kayo ang cream of the crop. Kayo ang unang-una. Kinikilabutan po ako sa kayong unang-una. Huwag niyong sabihin, hindi naman ako nakatapos ng koleyo o hindi ako marunong mag-English. Hindi kailangan ni Lord ng ganyan. Hindi niya kailangan. Tagalog lang, okay lang. Pilipino na lang ang hanapin natin. Later on, kung gusto mo talagang matuto, mag-practice kang magbasa. Enhance mo yung skills mo. Napakadali. Magbasa ka ng magbasa, tapos before you know it, nag-i-English ka na. Ako hindi rin naman ako marunong mag-English noon. Nagpa-practice lang. So wala pong makakapagpigil kung hindi kayo. Ang Holy Spirit, gagabayan kayo all through every step along the way para ma-fulfill nyo yung calling nyo. Ngayon, ito na yung bagong sibol na Israelites. Tingnan po natin. Ito po yung bagong Israelita na, yung mga bata. So sila ay naging mga 40 years old na yan, 50 years old. Sila na ngayon ang gagabayin ni Lord para makapasok sila sa promised land. Okay? Susunod, please. Sabi niya, then the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Anong sinasabi dito? Si Lord, pinart niya ang Jordan. Nandiyan na yung promised land. Ang nakaharang lang ay ang Jordan River. Ang ginawa ni Lord, hinati niya yan. So, nakadaan ang Israelita, kasama yung mga pare, bearing the Ark of the Covenant, nakalampas sila, they walked on dry ground. So ngayon, pagkalampas nila ngayon, they face the promised land. Ang makikita nila is the city of Jericho. Ang city of Jericho is kumbaga ito po yung
entrance ng promised land. Ito ang naggugwadya sa promised land. At ito ay fortress. Napakatataas yung mga pader. Dito papasok. Mga pader ang tataas. Tapos, mga solid ang mga pintuan niyan. Hindi ka basta-basta makakapasok at punong-puno ng mga men of war, mga magagaling na sundalo. Punong-puno. Mahihirapan kang makakonquer dito. In other words. Ngayon, yung susunod, please. And the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor." Ang ibig nyo bang sabihin, dahil nandun na sila, nakakross na sila ng Jordan River, sa kanila na ang Jericho City? Tingnan mo, bakit sinabi ni God, "See, I have given you the city." Diba? Kasi si Lord, He speaks. Diba? He speaks. And then, He creates. When He speaks, He creates. So, nagsalita siya, binigay ko na sa inyo. So ngayon, ang ibig bang sabihin, hindi na kailangan sumugod? Papasok na lang sila sa Jericho? Hindi, lalaban sila, di ba? So tingnan po natin anong klaseng labanan ang naganap dito. Next. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark, but the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. So merong instructions na binigay si God the Father sa mga Israelita. Sabi niya, kayo ay iikot sa city. Once a day for the next 6 days. Iikot kayo isang beses for the next 6 days. Pagkatapos, 7 times on the 7th day. So may prosesyon na inutos si Lord. Kapag nagbibigay ng utos si Lord, kailangan susundin. Kung hindi, walang epekto yan. Importante kasi doon kanya ililid para makuha mo yung pinangako niya sa'yo. So unang-una, nandito yung mga pare na magbo-blow ng trumpets. Sa likod nila, yung mga pare bearing the Ark of the Covenant. Sa likod ng mga paring with the Ark of the Covenant, nandito yung mga men of war. So yung mga sundalo sa likod. So ngayon, magpo-procession sila for the next 7 days. Tapos, yan. And verse 5, "Then it shall come to pass when they make a long blast with a ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout, then the wall of the city will fall down flat." Ang sabi niya, kailangan sisigaw sila. Kung hindi sila sisigaw, I don't think guguho ang Jericho. Kasi utos niya, shout, sabi ni Lord sa kanila. "And the people shall go up, every man straight before him." Ibig sabihin, papatayin nila ang lahat ng taong makikita nila doon sa loob. Okay, next. Merong special na commandment na binigay. Ito yung pinaka-importante rito. Basahin po natin mabuti. "Now Joshua had commanded the people, saying, You shall not shout or make any noise with your voice, nor shall any word proceed out of your mouth until the day I say to you, shout, then you shall shout." Tanggalin natin doon. Alisin natin. May 3 pinag-utos si Lord kina Joshua. Ano yung 3 pinag-utos niya dito sa mga taong ito? Napaka-importante po nitong mga 3 ito. Sino nakakatanda? Sino pa yung hindi natawag? Hindi ka pa natawag, Pastora? Natawag na siya? The first word is, you shall not shout, and the second one is, you shall not make any word until I tell you to. The third instruction is, if I will tell you shout, then you shout. Hindi accurate. Hindi accurate. Napaka-importante po nitong 3 ito. Hindi accurate, Pastora. Sinong okay. You shall not shout, you shall not make a noise, and the last one, you shall not say anything. You shall not speak anything that comes from your mouth. Okay, acceptable. Acceptable. Ang sabi niya, huwag kang sisigaw, huwag kang mag-iingay, huwag kang magsasalita kahit sa salita. Bakit, ang tanong ko, bakit sinabi ni God, do not shout, do not make any noise, do not say a word until I tell you to do so? Bakit palagay nyo sinabi ni God yan sa kanila? Kasi po alam niya na ang puso ng mga tao ay punong-puno ng
fear. Punong-puno ng pag-alala. So pagka sila nagsalita, alam nila ang magiging salita nila ay puro negative. Kasi makikita nila yung kanilang kakaharapin ay hindi kayang gibain because of the wall of Jericho. Halos 90%. Pero acceptable po sa akin yan. Meron talagang ginawa si Lord. Bakit niya inutos ito? Meron talaga siyang sinabi. Meron talagang dahilan. Sino? Yung naka-blue. So the ark of the Lord compassed the city. Hindi. Sabi niya, do not shout. Do not make any noise. Do not say a word. For the next 7 days, wala silang sasabihin kahit isang salita. Bakit? Kaya ayaw ni God na magsalita sila kahit isang salita. The moment nagsalita sila, alam niyo kung ano lalabas sa bibig nila? Tama, negative confessions. Maiisip nila kung ano yung mga evil reports na natanggap ng mga tatay nila, na may higante doon, na mga macho yung mga mama doon, na kumakain ng tao ang lupa nila doon. Maiisip nila lahat yung mga negative reports dahil sila ay matatakot sila ngayong pumasok. Diba? So yun ang dahilan talaga. Ayaw na paalala ni Lord yung mga evil reports na yan. So tingnan natin ngayon, anong mangyayari sa kanila. Okay. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Dahil hindi sila nagsalita ng kahit anong negative, sila ay sumunod lamang sa utos ni God. Anong nangyari? Nung umikot sila sa Jericho, ang tanging naririnig lamang ay ang footsteps nila on the sand. At yung pag-blow ng trumpets ng mga pari. Pagkatapos, palagay nyo ba, dahil sila ay hindi nagsalita ng negative confessions, matatalo ang Jericho? Magigiba ang Jericho? Guguho ang Jericho dahil hindi sila nagsalita ng negative confessions? Hindi. Hindi. Yung sinasabi na, I rebuke you, devil. Anong kasunod niyan? May word na kasunod. Hindi lamang hindi sila umikot, di ba? Umikot sila, walang ingay. 7 days yan, ikot, walang ingay. Pagkatapos, yung trumpets lang ang naririnig nila. Ngunit, may sinabi na salita na binigay ni Word kay Joshua. Ano yung salitang yon? Huwag kayong magsasalita kahit ano, unless I ask you to shout. Diba? Shout. Sabi niya, ayun o, and I say to you, shout. Then you shall shout. Tapos meron yan sa susunod. Then you shall shout. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout. Then the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Doon sa shout na yon, naligalig ang pader ng Jericho. Kung hindi kayo mag-i-speak ng salita, walang mangyayari dyan sa pader na yan. So nung sinabi, walang magsasalita, hanggat hindi ko sinasabing, shout, for the Lord has given us this city. Yan ang sinigaw ni Joshua sa mga tao. Nung sumigaw sila, anong nangyari? Bumagsak ang Jericho, natalo sila. Napaka-important na makikita natin dito na hindi ito physical warfare. Ito ay spiritual warfare. Nakita natin, si God, tinuturuan niya ang mga anak niya na ang kalaban, itong kalaban ito ay hindi physical, kung hindi in the spirit. Tinuruan niya kung paano mag-pull down ng strongholds. Paano mag-pull down? Ko-control nyo ang inyong bibig. Tapos, sasabihin kung ano ang salita ng Diyos. Ha? So ngayon, actually po sa Hong Kong, ganyan kami. Wala talagang ayaw namin magsalita ng mga negative. So, ina-expect natin, ang LOTN magmula ngayon, pipigilin natin ang pagsasalita ng kahit anong negative. Maging conscious po, actually hindi natin magagawa kaagad-agad. Pero sa tulong ng Holy Spirit, by the grace of God,
eventually, makakayanan natin. So magtutulungan po kayo yung mga magka-church dito. Pag narinig nyo si pastor, Pastor, di ba sabi, huwag na tayo magsalita ng negative. Oh, wala na naman tayong pambayad na rent. Huwag na tayo magsasalita ng negative. Ha? Kahit ano po, kahit sabi ni Robert, napakahirap naman, wala na akong pwedeng sabihin. Kasi ay, masakit ang ulo ko, huwag niyong sasabihin masakit ang ulo. Dahil yan, baka umuwi sa 2 more later on. Kakasabi mong masakit ang ulo mo. Kasi gagawa ng paraan si Satanas para mag-come to pass ang iyong salita. Ngayon, meron tayong mga daladalang problema. May mga daladala kayong mga suliranin, mga troubles, mga kailangan, mga needs to be met. For example, kailangan ng pera, kailangan ng kagalingan, kailangan ng patnubay ng mga bata para sila ay mawala sa kanilang mga bisyo. O yung mga asawa natin na wala kay Lord. Ibig sabihin, complacent sila. Kailangan nating magka-breakthrough. So, gagayahin natin ngayon si Joshua. Ha? Gagayahin natin ngayon si Joshua. Kailangan sisigaw tayo. Dito, mag-topple down si Jericho. Yung mga problema nyo in the spirit realm, babagsak. Ha? Unang-una, yung mga iba dyan, inanoint na namin ng aking asawa. Mamaya pong gabi, magkakaroon kami ng ministrations. Pero ngayon, pag sinabi kong shout, sisigaw kayo talaga. Anong gusto nyong isigaw? Jesus. Ako, yun din ang naiisip ko. So, 3 beses ako magsasabing shout. Kailangan ng shout na yan, kayang-kayang gibain, hindi itong bahay. Gibain lang yung mga strongholds. Kailangan gibain yung mga pumipigil. Paalisin, palayasin si Satanas sa buhay nyo. Yung mga problema matatanggal sa buhay nyo. Yung mga utang mababayaran. Yung mga walang, ang daming may utang. Yung mga may mga problema sa mga anak, mawawala lahat yan. In Jesus' name, ha? Walang magsasalitang negative from now on, ha? Commitment kay Lord. Kung magsalita man, papaalalahanin mo sarili mo, oy, Pastor John, huwag ka na magsasalita sa susunod. I repent. Hindi na po, Lord, paalala niyo po sa akin, Holy Spirit, all the time. Ganyan, ha? So tayo lahat. Pinakamalakas na shout, ha? Yung bang maligalig si Satanas at ayaw na niyang bumalik sa buhay niyo, ha? Ha? Kailangan pinakamalakas. Dito nga ako sa taas para makita ko yung kilos. Pag sinabi kong shout, sisigaw nyo, Jesus, yung pinakamalakas, ha? Okay. Lord, pag-pray ko muna, Lord, ito pong commitment na ginagawa namin ito. Naniniwala kami sa iyong salita, Lord. Kung anong ginawa ni Joshua, nag-shout ang mga Israelita, nawala lahat ng mga strongholds, na-topple down ng Jericho, nakuha nila ang buong kaharian ng Jericho, nakapasok sila sa promised land, nawala ang mga problema nila, nakuha nila ang mga bahay na hindi nila kayang, hindi nila binild, nakuha nila ang mga animals na hindi nila pinalaki, nakuha nila lahat ang kayamanan sa lupang ito. Pues Lord, yan ang ginagawa namin, ang kayamanan, ang kapangyarihan ay nasa puso na namin, nandito sa aming espiritu. Gusto namin itong makuha, makita in the physical, in Jesus' name. So Lord, gagayahin namin si Joshua, isisigaw namin to the top of our voices, ang shout, pagkatapos ng pangalan ni Jesus, dahil siyang nagbigay ng tagumpay sa atin, nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng inheritance. 1, 2, 3, shout! 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 Amen! Let's go, Lord. Talon, talon, talon. Woo! 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 Jesus! 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 Oh, Jesus! Jesus, Lord! Jesus! Nandito kami, Lord! Jesus! 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 Amen! Jesus! 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 Jesus!